Magandang gabi po sa inyong lahat at isang panibagong araw na naman po muli ang ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo po ay magkasama-sama sa gabing ito. Maraming salamat po sa bawat isa na patuloy tumulit ng kilig sa ating reflection night, sa ating mga prayer meeting at sa ating mga lingguang gawain. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay ng suporta na way pagpalain po tayo ng Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating reflection night, tayo po'y saglit na yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito na kami ay minsan pa na pinaintulutan mo na magkatagpo sa magitan po ng aming ng iyong mensahe sa gabing ito. Dalahin ko man na magsilbi itong instrumento pang kami patuloy na mapalakas at mapalapit sa iyo. Dalangin mo ko po, Diyos, na pagtibayin mo yung aming pananampalataya. Dalangin namin na patuloy mo kaming gamitin instrumento upang maipahayag ang iyong salita. Basbasan mo, Diyos, ang bawat isa sa amin na patuloy na nakikinig at nagsasabuhay ng iyong salita. Ama, manguna ka sa gabing ito at bigyan po ako ng talino ng kaalaman sa paghayag ng salita sa gabing ito. Ma, ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi, kumusta po tayong muli? Tayo po ay nanyayan ko po ang lahat. Nabuksan po natin yung ating teksto sa gabing ito. Tagpuan po natin ito sa aklat ng mga gawa. Basahin po natin Acts 20 verse 35. Ito po ang sinasabi. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakikita ko sa inyo sa pamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat niyong tulungan ng maiina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Higit na mapalad ang mga nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Tingnan natin mga kapatid, kailan tama ang pagbibigay? Kailan nagiging mali ang pagbibigay? Meron tayong ilang mga chapter or verse Bible dito tungkol sa pagbibigay. Unahin natin, kailan tama ang pagbibigay? Tama ang pagbibigay kapag ginagawa ito ng kusang loob. Sinasabi ng Biblia, gawin ang bawat isa ayon sa ipinasya niya sa kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tayo po ba, pag nagbibigay po ba tayo, masaya po ba sa atin ang pagbibigay? O tayo po ay pawang napipilitan lamang? Ang pagbibigay ng mula sa puso ay bahagi ito ng ating pagsamba na sinasangayunan ng Diyos. Mababasa po natin yan sa James chapter 1 verse 27. Ang isang taong bukas palad na tumutulong daw po sa mga nangangailangan ay nakikipagtulungan sa Diyos na itinuturing itong pagpapautang sa Kanya. The more po kasi tayo bukas palad na tumutulong sa pangangailangan ng ating kapwa, sa Diyos po tayo nagbibigay po, nagpapautang po sa Kanya. At ano naman po ang sinasabi ng Biblia? Nasusuklian niya ang mga gayong mga pagbibigay. Mababasa po natin yan, yung pangako na yan ng Diyos sa Luke 14 verse 12 up to 14. Ngayon, dumako po tayo, kailan nagiging mali ang pagbibigay? Kapag ginagawa ito ng makasariling motibo, ulitin po natin meron po kasing mali pagbibigay. Unang-una, meron po sinasabi sa Biblia sa Matthew 6 verse 2, ang unang-unang dahilan bakit mali ang paraan ng kanyang pagbibigay ay unang-una para magpasikat sa tao. Sa Matthew 6 verse 2 sabi niya ito nga ang sabi kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag nyo itong ginagawa ng pakitang tao.
Lalo na doon sa mga sambahay-sambahan, sa daanan, at upang purihin sila. Kapag tayo daw po ay nagbibigay, dapat kusang loob at hindi para magpasikat. Nababasa po kasi ng Diyos ang pusit isip ng tao kung tama ba o hindi. Hindi mo kinakailangan ipakita sa tao na nagbibigay ka ng napakalaki. Nagbibigay ka ng yung bang pinangangalandakan mo na ako, mas malaki ako magbigay. Kapatid, nami-mislead mo ang salita ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos ang mga taong pasikat. Sa Diyos tayo naglilingkod, hindi po sa tao. Pag nagbigay ka, ipakita mo ito sa Diyos, hindi sa tao. Tapos ano pang dahilan? Bakit mali ang pagbibigay? Para tumanggap ng kapalit. Basahin po natin. Sabi rito sa Luke 14, verse 12 up to 14, sabi rito, sinabi ni Jesus sa mga nag-aanyaya sa Kanya, kapag naganda raw kayo ng salo-salo, wag mga kaibigan, kapatid, kamag-anak o mayayaman. Ano sinasabi rito? Anyayaan mo ang mga maiirap, hindi man nila may sukli ang ginawa mo sa Diyos. Nakikita naman ng Diyos ang ginawa mo at siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, purihin ng Diyos. Magbigay tayo. Hindi tayo nag-expect ng kapalit. Ginawa natin ito sa Diyos At ang Diyos ang siyang magpapala kung ito'y tawo sa ating puso, ang ating mga pagbibigay. At isa pang dahilan, bakit mali ang pagbibigay? Para makakuha ng favor sa Diyos at maligtas. Hindi po natin pwedeng suhulan ng Diyos para tayo ay maligtas o humingi ng pabor sa Kanya. Kaya tayo magbibigay dahil alam natin meron itong kapalit. No. Sinabi ng Diyos sa Psalms 49, verse 6 and 7, silang mga ambog na nagtitiwala sa kanilang kayamanan. So, nakadepende sila sa kayamanan nila. Sila para sila magpasikat. Dapat po tayo ay nakadepend lang po sa Panginoon. Ano man po ang binibigay natin, pinapaabot natin ito sa Diyos ng may paggalang. At hindi po tumatanggap ang Diyos ng suol, tandaan po natin. Hindi po mabibili ng salapin natin o ng kayamanan natin ang kaligtasan na tinatamasa natin ngayon. Tandaan po natin lahat tayo ay magsusulit pagdating ng panahon ayon sa ating mga motibo, ayon sa ating mga ginawa. Liim man o hindi liim. Kapag sinusuportahan natin ang gawain ng Diyos, inahatulan tayo ng Diyos. Halimbawa, mali yung pagbibigay ng pera. Meron po kasing ibang nami-mislead Sobrang bait po. Nagbibigay ng pera na lang, hindi man lang niya tinatanong, saan mo ba dadalhin yung perang ito na hiningi sa'yo? Hindi mo ba alam na kapag sinusuporta mo ang mga gawaing mali, inaatulan ka ng Diyos? Halimbawa, basta na lang ba magbibigay ka ng pera, pero ito naman po ay dinadala sa pagsusugal? Ano pa? Pagdodroga, paglalasing. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 6, verse 9, at sa 1 Corinthians 10, verse 2, at sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Isa pa, hindi rin tamang magbigay sa mga tao. Meron namang kakayaang sumuporta sa kanilang pamilya. Bakit? Tinuturuan mo lamang po sila kasing maging tamad. Kung kaya naman nilang buhayin ang kanilang pamilya, bakit mo pa siya susuportaan? Hindi ito ang nais ng Panginoon sa atin. Dapat tumayo po siya sa sarili niyang paa para buhayin po ang kanyang pamilya. Kapag nakakaadlang ito sa mga pananagutang ibinigay ng Diyos o itinuturo ng Biblia, dapat maglaan ng ulo ng pamilya para sa kanyang sangbahayan. Hindi tamang magbigay na magbigay.
sa ulo ng pamilya, sa puntong nanganganib naman ng kanyang pamilya. Hindi po dapat yung nag-spend ka ng pera, kapatid mo kasi siya at alam mo na awa ka sa kanya, pero may kakayaan naman po siyang buhayin ng kanyang pamilya. Dapat turuan mo rin po siya ng diksyon, dapat turuan mo rin siya kung paano mamuhay na hindi nakadepende sa iyo o sa kanino man. Dapat bilang unang pamilya, tingnan din niya po yung kanyang sambayanan. In 1 Timothy chapter 5 verse 8, hindi tamang magbigay ng magbigay. Sa punto ito, nanganganib ang kalagayan ng kanyang pamilya. Inatulan din ni Jesus sa mga ayaw sumuporta sa kanilang matatandang mga magulang. Marami po sa atin dito na napabayaan na rin po yung kanilang mga magulang. Mas binigyan ng importansya yung kanilang pamilya. Pero alam naman nilang nagkikawas ang kanilang nanay at tatay sa sobrang katandaan na at hindi niya na ito nilingon. Samantalang ng mga panahon po na siya nag-iirap, sino ang kanyang puntaan, ang kanyang mga magulang. Alalahanin po natin na kung hindi dahil sa kanila, wala po tayo rito sa mundo. At sila rin po ang umalalay sa atin sa ating paglaki. Mababasa po natin yan sa Marcos chapter 7 verse 9 and 13. Dapat po mag-usap po tayong tulungan ang ating mga parents. Huwag po nating sabihin na ang idinadahilan natin ang lahat naman ng pag-aari ko ay pinagkaloob ko na sa Diyos Kaya bahala na ang Diyos sa kanila. So, yung thinking po natin, nababasa po ng Diyos, dapat maganda ang motibo. At kapag maganda ang motibo, tandaan po natin, nagre-reflect po yan sa pagkatao natin, sa buhay natin, nakikita. Sa ating mga Kristiyano, tayo'y tunay na Kristiyano, si Kristo na namumuhay sa atin. Isinasa puso natin, isinasa diwa. Kapag salita ang Diyos, dapat ginagawa with action. At isa pa po, kapag nakakaadlang din sa pananagutan natin na binibigyan natin sa Diyos, meron po mga teksto rito sa Biblia tungkol po sa pagbibigay. Katulad po ng nabanggit ko kanina, Proverbs 11 verse 25, ang kaluluwang bukas palad ay patatabayin po ng Diyos at saganang tumidilig sa iba pa ay sagana rin didiligin. Ang ibig pong ipakaulugan dito kapag tayo po'y bukas ang palad sa pagkakaloob, sa pagbibigay at pagtulong sa ating kapwa, pinatataba din ng Diyos, hindi lang po yung ating bulsa. Pinasasagana niya yung ating buhay at dinidiligan niya ng sagana yung ating mga nadiligan. Ibig sabihin, the more ka nagdi-bless, the more din napagpapala ang ilan dahil sa iyo. Dapat sa ating pagbibigay, hindi lang yung tumatanggap ang nakikinabang, kundi maging ang nagbibigay. Sabi nga rito sa Kawikaan, chapter 19, verse 17, siya nagpapakita ng lingap sa maralita ay nagpapautang kay Yahweh at ang kanyang pakikitungo ay babayaran niya sa kanya. Sinakita po natin, kapag ikaw po ay naging matulungin at nididinga po natin yung mga maralita, maiirap, sa Diyos ka nagpapautang. Meron pong utang ang Diyos, totoo po yan. Na kapag ikaw po ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, nagpapautang ka po sa Diyos. Yung pakikitungo po natin ito, babayaran po niya sa atin. Ibig sabihin, tinuturing ng Diyos na may utang siya sa mga tumutulong at nangangailangan. Ito'y susuklian niya ng sagana. Sa Matthew chapter 6 verse 2, kapag nagbibigay ka ng kaloob, ng awa, huwag kang hihihip ng trompeta sa unaan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw, upang walatiin sila ng mga tao. Kapag nagbibigay ka,
Hindi mo ito pinoproklama, ipinangangalanda ka na nagbigay ako ng 1,000,000, nagbigay ako ng bahay at lupa, na ang iyong pangalan nakapaskil pa sa mga tarpaulin. Ang ibig sabihin, tayo magbibigay para lang tayo magpasikat sa iba. Kung mababasa natin yung Gawa, chapter 20, verse 35, mas igit na kaligayaan. Meron tayong makukuha ang kaligayaan sa pagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ibig sabihin, nagbibigay tayo ng kasiyaan. Tawas ang ating puso. Bukas yung ating palad. Gawin natin ang lahat ng ito ayon sa ating mga puso. Hindi mabigat sa loob o hindi po sa pilitan. Niibig ng Diyos ang mga masayang nagbibigay. Ibig sabihin, napapasaya mo ang Diyos sa kusang loob na iyong pagbibigay. Purihin po ang Diyos, napakabuti niya, hindi po siya nagkukulang sa atin. Sabi nga, damo tayo nagbibigay, damo tayo lalong pinagpapala ng Diyos. Purihin ang Panginoon, salamat po sa kanyang mga salita. At sa oras to, hiningan ko lahat na tayo po dumako sa ating mga panalangin. Let us pray. Pano, sa oras to kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa bawat araw na pinagkakalaw mo sa amin. Salamat po sa oras nito na kami po'y patuloy nagkakaisa o Diyos sa mga panalangin para sa aming bansa. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang Pilipinas. Ikaw po ang siyang patuloy na magprotekta sa Kanya at tulungan mo po, Diyos, ang aming bansa sa laban niya sa mga pandemic na ito, ang COVID-19. Dalangin namin, O Diyos, na tuluyan na pong matigil na po ang patuloy na paglaganap ng pandemic nito. Ang dalangin namin, O Diyos, ikaw po siyang patuloy na kumilos at gumawa, O Diyos, ng kaparanan upang matigil na po ang pandemic nito sa aming bansa dito sa Pilipinas. Lord, tinataas din namin sa iyo ang mga leaders ng aming bansa. Ikaw po ang mag-govern sa bawat mga namumuno sa aming bansa. Mula po sa aming mga leaders, ang aming presidente, ang aming vice president, ang mga senador, ang mga congressman, at ang iba pa, O Diyos, na mga katuwang nila sa pamamaala sa aming bansa. Ikaw po, Lord, ang gumabay sa kanila, bigyan mo sila ng kapakumbabaan. Dalangin ko, Ama, na sila'y maging karapat-dapat sa kanilang mga posisyon, at tulungan sila, Lord, na sila po'y maging napalagiran ng mga taong mabubuti ang kalooban. Bigyan mo sila, Lord, ng mga tao, Diyos, nakakakilala at mayroong banal na takot sa iyo. Bigyan mo sila, Lord, ng mga advisor na magbibigay ng magandang payo sa kanila, O Diyos, upang mapabuti ang kanilang desisyon na pamahala ng aming bansa. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ko ang lahat po ng mga branch, executive branch ng aming bansa, mula po sa executive, sa lower house, sa Senate, O Diyos, maging sa mga barangay, O Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna po sa bawat isa. Bigyan mo ng katalinuhan, ng kaalaman, na magresponde sa mga kaganapan sa aming bansa. Matintasin namin sa iyo ang judiciary branch ng aming bansa. Dalangin namin ano man ang kanilang mga desisyon o kanilang mga atol. Ito'y po'y maging makatarungan at para sa kapakinabangan ng lahat. Maging yung mga gumagawa ng batas, O Diyos, ang legislative branch ng aming Pilipinas. Dalangin namin, nabigyan mo sila ng karunungan, ng kaalaman, O Diyos, sa pamahalaan ng aming bansa, sa anumang mga programa para sa aming bansa, yung kanilang mga tinatalakay, O Diyos, na batas, nawa ito'y makatulong, O Diyos, sa pagpapaunlad po ng aming relasyon sa aming kapwa, relasyon namin sa ibang bansa. Mga kasabay rito, tinatasin namin sa iyo ang lahat ng mga frontliners. Dalangin namin
na ang mga tagapangulo namin, O Diyos, na umarap sa mga itong mga sitwasyon, ang mga doktor, nurses, at ang mga pulis, ang mga sundalo, ang lahat ng mga tao nasa frontline, dalangin namin ang yung iba yung pag-iingat sa bawat isa. Dalangin namin na ilayo mo sila sa anumang mga sakuna, sa anumang mga pandemic na kanilang kinakarap. Sila po ay dalangin namin ang kanilang mighty protection sa lahat ng ito. Matintasin namin yung kagalingan sa lahat ng sinuman na tinamaan po ng COVID. Dalangin namin na pagalingin mo ang bawat isa at tuloy na po, Diyos, na gumaling ang aming mga kapatiran, O Diyos, na tinamaan ito, inagpega na ikaw po siya maglapat ng kagalingan sa bawat isa. I am praying, God, na ikaw po ang patuloy nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa, sa aming mga kamag-anak, kaibigan, sa lahat po ng mga tao na naapektuhan po ng COVID na ito. I pray, God, na ikaw po siyang patuloy na kikilos, mangunguna sa bawat isa sa kanila. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kabataan, O Diyos, sa aming bansa. Ikaw po ang patuloy magmulat ng kanilang mga kaisipan, nawa Panginoon ang kanilang mga buhay ay maging sentro, O Diyos, ng pagbabago sa aming bansa. Dalangin namin sila ay maging tagapagsalita para sa kapakanan ng mga nakararaming mga kabataan, lalong-lalo na po itong mga kabataan na ito, Diyos, o SK. Samahan po ng mga kabataan na ginagamit mo, Diyos, sa kabuuan ng aming bansa. Dalangin namin na ikaw po ang siyang patuloy na pasimula sa kanila. Dalangin namin na bigyan mo sila ng patuloy na kalakasan, karunungan upang pamahalaan po ang mga dumarami namin mga kabataan. Matintasin namin sa iyo ang aming ekonomiya sa aming bansa sa Pilipinas. We pray, God, na kung paano kami ngayon nasa ilalim o nasa dalangin namin, O Diyos, na umaya na malugmok ang kalagayan ng aming ekonomiya. Dalangin namin na tulungan mo na umangat kami mula po sa aming kalagayan. Ibalik mo, Lord, ang dating sigla ng aming ekonomiya. Ibalik mo, Lord, yung mga taong, yung mga business, O Diyos, na nawala po sa amin. And I pray, God, na muli may kayat ng bansang ito ang mga mamumunan upang sumigla muli, Lord, ang aming kalakalan sa aming bansa. May ikaw po siyang patuloy na kumilos sa mga businessman na ito at ikaw po mag-provide lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, lalo po sa aming mga kapwa Pilipino. Dalangin namin na ikaw po mag-supply ng lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, O Diyos. Alam namin sa panahon ito, napakahirap yan. Pero wala po yung posible sa iyo, Diyos. Nagtitiwala kami na ikaw po ang magpo-provide. Matindas po namin sa iyo ang aming church, ang SOJ Valenzuela, sa panguna po ng aming pastor, si Pastor Ray Fernando, at ang mga council. Mula po kay Brother Aris, Brother Cesar, Brother Tad, Brother Jason, Brother Odi, Sister Celia. Matindas ko po sa iyo ang bawat isa na ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa lahat at pangunahan mo ang bawat isa sa magitan po ni Pastor, nawala at magkaroon sila ng patuloy na pagkakaisa, O Diyos, sa mga desisyon when it comes po sa leadership at sa iba pang mga bagay, O Diyos. Langin namin na ikaw po ang patuloy na kumilos maging sa mga department heads ng bawat leader sa aming iglesia, mula po sa men keepers, kay Brother Jason, sa Lighthouse, sa po Sister Emeline, sa Radicals of God, kay Sister Rachel, sa Little Seeds, na pinungunahan po ni Sister Alma. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon ko, ang music ministry ni Sister Lani. Ikaw po ang mag-guide po sa kanila. Kailangan namin na patuloy kang mag-inspire sa kanila upang patuloy pa silang umawit ng masayang awitin, mga papupuri para sa iyo. Ang prayer ministry, ikaw po ang siyang patuloy mag-guide sa kanila sa magitan po ni Nanay Betty, Nanay Pegat. Sa magitan ng aming sama-samang panalangin, marami pang mga tao, Lord, ang patuloy namin may taas sa iyo at patuloy na mag-workout ka, Lord, sa mga panalangin na ito ng iyong mga anak. Matintas ko na rin sa iyo ang ushering ministry,
Napunahan ko po, Lord, si Brother Emil. And I pray, God, na ikaw po ang mag-inspire po sa bawat sa amin na gawin namin ang aming tungkulin upang patuloy pa namin maakay ang marami pang mga kaluluwa sa ngitan po ng ministeryo nito. Ma-guide mo ako at ang aking mga kasama. Ganun din po ang CBO Ministry o Diyos, Sister Anita, ang Kitchen Ministry ni Sister Ted Poncelan, ang Christian Education o Diyos, ang BME ni Brother Arnold, yung Benevolence o Diyos, yung mga welfare members ito, sila Brother Tad, Brother Aris, at marami pang iba. I pray, God, nawa ay mapagtunan namin ang pansin nito at patuloy na mapagkaisa na tulungan yung mga pangangailangan ng aming mga kapatiran. Ikaw po ang patuloy nagkikilos at mga nalor sa bawat isa sa amin at nawa maabot namin ang pangangailangan ng lahat. Ganyan din po, Lord, ang mga SOJ members, yung mga attendees, yung aming mga ibang mga plano. Tinataas namin sa iyo, Lord, ang aming revivals, ang unity, ang obedience sa Diyos, ang submission ng bawat isa sa aming mga leaders. Ikaw po ang siyang patin magpasimula sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, nabigyan mo kami ng pagkakaisa, pagkakasundo, at higit sa lahat pagmamaalan. Nagtaas din namin sa Lord ang mga cell group na aming mga sinimulan. Dalangin namin ang patuloy na pagsasagawa ng mga cell group sa magitan po ng grupo ng mga kalalakihan at kababayan, maging ng mga kabataan. I pray, God, isuporta mo po ito. Tulungan po ang bawat sa amin na magkaroon kami ng conviction na magpaggamit sa magitan ng mga cell group na ito. Diyos, ganun din po ang mga church expansion program, and Lord, langin namin, maging ang mga pinansyal na pangailangan namin, tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito, dahil hindi namin maabot ang marami pong mga kaluluwa. Ang mga programa o Diyos na tinatatag mo sa aming iglesia, without financial giving, dalangin namin ipunin mo ang bawat isa, na magtulungan o Diyos, na patuloy na suportahan ang aming financial. Patuloy tinataas sa iyo, Panginoon ko, ang mga churches namin sa SOJ Bicol, SOJ Cagayan, Sagaray. Ikaw po siyang patuloy na manguna sa mga churches namin ito, mula po kay Pastor Alvin, yung kanyang mga leaders and members, si Pastor Rodi, at ang kanyang mga leaders, ang kanyang mga members, maging ang kanyang mga attendees. Ganoon din po sa SOJ Sagaray, kina Pastor Ron, ang kanyang mga leaders, ang mga members, ang mga attendees. Dalangin namin na ito po'y mag-multiply. Dalangin namin na patuloy mong suportahan ang kanilang panawagan ng Diyos na patuloy silang dumami. Hindi lamang po ang mga members, maging yung mga attendees, patuloy po may sa katuparan po yung pagpaplano na magkaroon ng discipleship program para po sa ikaliligtas sa maraming kaluluwa at lalo pang tumibay yung kanilang commitment para sa iyo. Lord, niyanda mo kami sapat malapit ka na dumating, ang dalangin namin magpatuloy kami sa iyo, Diyos, sa aming paglilingkod. Ama, mga missionary works around the world, dalas po namin sa iyo ang bawat isa na nagtatalaga sa pagmimisyon, Diyos, sa buong bansa, sa buong mundo. Ikaw po, Lord, pasimula sa kanila at alam ko, lilingapin mo sila, hindi mo sila pababayaan, O Diyos. Ingatan mo ang bawat isa, O Diyos, sa mga misyonaring ito na nagpapagamit sa iyo. Mga radio and TV networks na ginagamit sa pag-aayag ng salita, ikaw po ang mag-bless, magpala para dito. Dalangin namin na marami ang mga kaluluwang maabot ng mga panawagang ito, O Diyos. Santo detaas din namin sa iyo ang lahat ng Kristiyano around the world na lumakat na kalintulad mo, O Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na gumabay sa bawat isa. Dalangin namin na matuto kami magpasakop sa iyo at ang buhay nito yung kakitaan na si Kristo po ang namubuhay para sa amin. Maraming salamat po. Dalangin namin ang mga iba pang mga prayer request, O Diyos, ng aming mga kapatid, yung aming mga kapatid na meron po mga pangangailangan, O Diyos. Especially ang aming mga kapatid na meron po mga sakit mula po kay Sister Merly. Ama, ikaw po patuloy mag-provide sa kanyang ongoing injection, sa kanyang health safety, O Diyos. Alam namin ikaw, Diyos, na mapagkalinga, Diyos na manggagamot, ikaw po ang good provider.
Ikaw po ang mag-provide ng mga pangailangan ni Sister Merly. Abutin mo siya sa kanyang kalagayan. Kay Sister Nanay Coring, Ama, dalangin namin na yung complete healing mula po sa kanyang fracture, sa kanyang hita. Dalangin namin na tuloy na po mawala yung sakit na kanyang nararamdaman. Kay Sister Lolit Miano, sa kanyang ongoing chemotherapy, sa kanyang baga na pegat. Napagalingin mo rin po siya, O Diyos. Ganun din po kay Karina Siervo, Ama. Kapatid po siya ni Pastor Benny, dalangin namin. Maging ang kanyang SS suspension, ang kanyang asawa, ikaw po ang patuloy na we are asking Lord for your ang yung pati yung pagkilos, pag-i po Lord sa mga taong ito na may kinailangan po sa kanilang SSS pension. Tanay namin, nalisin mo ang ang adlang. Ama, tinasin namin sa iyo si Pastora Rose Manulid sa kanyang breast cancer. Siya po ay nasa stage 2 na pegat na tuluyan mo po pagalingin si Pastora Rose mula po sa kanyang cancer na ito. Dalangin namin, Lord, ang iyong complete healing po sa kanya. Kay Brother Genesis Garan, yung fast recovery, Lord, sa kanyang therapy na sinasagawa po sa kanya. Kay Dinky Balmori, kagalingan po sa kanyang trigeminal neuralgia. Kay Cristobal de Soto, namamaga po yung kanyang kidney na ipegan. Ikaw po siya pati magpapagaling po sa kanya. Kay Alia Lebrila Petras, dalangin namin na ikaw pong pati magpapalakas po sa kanyang ovarian cancer, sa kanyang undergoing chemotherapy. Dalangin namin, Lord, maging kay Brother Danny Ignacio, ang fast recovery, fast healing po sa kanyang operation, biopsy, sa kanya pong bukol. Matitas po namin ang iba pang mga kapatid namin na nag-work po sa abroad. Dalangin namin, Lord, kay Sister Gloria and June Salazar family, kay Sister Gia Gloria, kay Boji, kay Emma Gloria and family, kay Pastor Dr. Camilo Alcomendras and Sister Gina Alcomendras and family. Ikaw po ang patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangailangan. Ingatan mo, Lord, ang pamilyang ito nila Sister Gina, Pastor Camilo Alcomendras, ganun po kina Pastor Joseph Modesto and Sister Oli Modesto, maging ang kanilang pamilya. Kay Sister Mayan Alcaide, kay Sister Madel Meneses, kay Brother Lando Apollo, kay Brother Arnel and Pinky Arieta and family, maging kay Erica Arieta, kay Brother Joshua Encarnacion, kay Sam Samantha, kay Rosan Rivera, at Sister Edith Malapitan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagtugan po sa mga panalangin namin. Patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon ko, ang iba pa namin dinabanggit sa panalangin. And I pray, God, na ikaw po ang patuloy magpapagaling sa bawat isa. Salamat po, Lord, sa mga panalangin din naman na tinugon mo sa bawat isa. And I pray, God, na sa lahat ng pagkakataon, matutuwa kami manalangin, magtiwala sa iyong magagawa para sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos sa amin sa araw-araw at sa buhay nito. Muli binabalik namin ang lahat ng papurit parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samatlangin. Amen. Maraming salamat po, magandang gabi po sa inyong lahat.